Let's us all stand to give reverence sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tumayo po tayo saglit. Hallelujah at pasensya na po. Iyan, kung meron po tayong mga Bibles, buksan po natin sa Mark chapter 8 verse 36. Basahin po natin lahat ang sinasabi rito. For what use is it to gain all wealth and power of this world with everything it could offer you at the cost of your own life? Sa ibang translation, anong sabi rito? Na New Living Translation. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own souls? Palakpakan po natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. And let's all bow down our heads in prayer. Father God, Lord, we thank you for your word. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pinadalang salita ngayong umaga. Nawa, Panginoon Diyos, bigyan mo kami ng fresh revelation. Kung ano man, Lord, ang ibig sabihin nito sa aming mga buhay ngayong umaga, mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo, Father God, ang aming spiritual minds, spiritual ears, and we rebuke, Father God, kung ano man yung mga disturbance, Lord, na maaaring magdistorbo sa amin. Protektahan mo, Panginoon Diyos, ang apat na sulok ng bahing iglesia na ito na, Lord God, walang gawa ng kaaway, Lord, ang makapasok upang gambalain kami ngayong umaga. Kay Lord, I humble myself to you. Walang ibang pupurihin dito kundi ikaw lamang, Panginoon Diyos. Kay Lord, anoint my lips. Let it be, Lord God, an instrument to deliver your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So let's all be seated. Ayan, mga kapatid. Woo, hallelujah. Praise God na praise God. Ang ganda ng ating awitan kanina. Isigaw natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, nawa, ihanda po natin ating sarili para makinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung meron man tayong pag-uusapan, mamaya na yan, kapatid. Maraming oras pagkatapos natin kumain. Hallelujah. Gaya doon nga sa ating binasa kanina, anong sabi roon? For what use is it to gain all the wealth and power of this world with everything it could offer you at the cost of your own life? Hallelujah. Mukhang malalim ba at ilalabs English kasi walang Tagalog yan. Kung may Tagalog, pakibuksan nyo na lamang po. Hallelujah. Sabi roon, anong saysay ng kapangyarihan ng mga kayamanan dito sa lupa na maibibigay sa iyo kung lahat naman ng to, ang buhay mo ang kapalit? Pwede ba? Okay ba yung aking paliwanag? Naintindihan natin, no? Or sa ibang translation nga, ano ang benepisyo nito? Na meron kang makuha, pero yun pa rin, no? You will lose your own souls. So, before ko i-share yung word, yung title ng ating mensahe, I would like to share a Chinese proverb. Sabi doon, merong isang farmer, I don't know if you heard this, na farmer siya, nakatakas yung kanyang kabayo. So, sabi ng kanyang mga kapitbahay, Oy, Xinghua! 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 Plagay natin, Xinghua yung pangalan niya, no? Wala akong ibang maisip eh. Xinghua! Yung kabayo mo nakatakas. Sabi niya, good news, bad news, we don't know. Nakatakas yung kabayo eh. After 3 days, mga kapatid, bumalik yung kabayo. Kasi sabi nila, una na, bad news, nakatakas yung kabayo eh. So eto ngayon, bumalik yung kabayo after 3 days. May dalang kasama, 2 kabayo. So, bumalik na naman yung kanyang mga kapitbahay. Sabi naman, Xinghua! Xinghua! Bumalik na yung kabayo. May dalawang kabayo. Good news! Diba? Una, bad news kasi nakatakas. Ngayon, good news. May 2 kabayo. Hindi pa natatapos. Tuloy natin. Sabi roon, gustong i-train yung kabayo para masakyan ang kanyang binatilyong anak. No? Nag-training, i-domesticate yung kabayo. Kasi galing sa wild eh. Kaya nung habang nagtitraining para ma-domesticate, para maturuang masakyan yung kabayo, nalaglag itong kanyang anak na lalaki. Tumakbo na naman yung mga marites na kapitbahay. Sabi na naman, Xinghua! Xinghua! Ewan ko anong translation yun sa Chinese, pero parang ganun, Ang ibig sabihin, nalaglag yung iyong anak. Bad news ulit. Sabi naman ng farmer, good news, bad news, we don't know. Hindi natin alam. Tapos, eto mga kapatid, after 3 days ulit, grabe no, every 3 days may ganap.
pumunta yung mga Imperial Guard kasi merong laban doon sa kabilang bayan. Sabi, tiningnan yung kanang anak, Pilay, hindi to pwede. Hindi to pwedeng makipaggera doon. Sabi na naman ng mga Marites, Singwa! Singwa! Sino ko gano'n? Natawa si MJ. Good news! Swerte ka talaga. Grabe. Hindi na nasama yung iyong anak sa gera. So anong meron doon mga kapatid? Ang title ng ating message, Did You Really Win? Kasi una, natalo, di ba? May panalo, may talo. Tapos ito na naman, panalo na naman siya. So ang tanong sa atin, kagaya sa atin mga Kristiyano, did you really win? Nakuha mo nga ang lahat ng kayamanan sa lupa. Overtime ka ng overtime, wala ka ng panahon sa ating Panginoong Diyos, wala ka ng panahon magsimba. But you lose your own soul. Yun yung sabi, di ba? Ano ba ang kahulugan ng panalo sa iyo? By definition, sabi rito, basahin natin lahat, victory is defined as an achievement of mastery or success in a struggle or endeavor against odds or difficulties. If that is the definition of victory, the formula will be, may problema, meron kang gawing aksyon, may lalabas na magandang resulta. Amen. So minsan akala natin ang mga dumarating sa ating buhay, no? Akala natin bad news. No? Akala mo bad news, natanggalan ka ng trabaho? Bad news, naghiwalay kayo ng kasintahan mo? Or maring minsan sabi mo, good news, nagkabalikan kaming muli. Or good news, natanggap ako sa magandang trabaho ulit. We don't know. Amen? Hindi natin alam ang bukas. And it turns out na ito pala ang magandang nangyari na sa iyong buhay, no? Good news, bad news, we don't know. So ano ang formula? Merong struggle, merong action, merong result. Kasi minsan akala natin good news, pero wala pala. So ang question sa atin ngayong umaga, did we really win? Kasi mamaya na nabubulag lang tayo. We're just experiencing an illusion. Pag sinasabi nating illusion, ano ba yung illusion? Parang magic, di ba? Akala mo, inikot yung baso, nilagyan ng isang bato sa loob, inikot-ikot. So akala mo, nandyan yung bato, pero wala pala. It's just an illusion. Amen? Sabi nga ng ating text, di ba? For what use is it to gain the all the wealth and power of this world with everything it could offer you at the cost of your own life? Because there are some things that seems panalo. Akala natin paldo na. Nakapunta na tayo ng Saudi. Nakapunta na tayo ng ibang bansa. Paldo na. No? Kasi sabi mo, mababayaran ko na yung mga utang sa Pilipinas. Pagdating natin dito, paldo ka nga, meron ka naman panibagong utang. Ang matindi, hindi na peso yung utang natin. Reals na, times 15 pa. So we don't know. Diba? Sabi mo dati, 2 years lang, 3 years, uuwi na ako. Tapos na yung pag-a-abroad ko. Pero yung iba sa atin, inabot na ng 15 years. Kagaya sa akin, inabot na ako ng 15 years, Lord, dito. Akala ko ba, 2 kontrata, 3 kontrata, okay na, for good na sa Pilipinas. We don't know. Amen? We don't know. So this morning, 3 things ang ating titingnan. At pasensya na po sa aking boses, hindi ako magsisigaw. Kasi habang umaawit tayo ng magandang paawit, umaatake ang kaaway, nagrereklamo yung tao sa baba. Natutulog daw siya. But ang ingay ng kalabaw sa taas, sumisigaw. Amen? So, kung bakit ko nasabi, meron tayong 3 things mga kapatid na pag-aaralan ngayong umaga. Handa na ba tayo? Kung handa ka na dyan sa mga nasa online natin na kapatid, pakitype dyan, I am ready. So ngayong umaga, sabi rito, and this is not to discourage you.
No, itong aking ibibigay sa inyo na treating, it is not to discourage each and every one of us, but ito mga kapatid, ibibigay ko ang tatlong bagay na ito upang mabuksan ang ating mga isipan. Kasi sabi nga sa ating title kanina, did we really win? No, nanalo ba nga tayo talaga? So number one, sabi diyan, is the illusion of control. No? This is to give an insight para sa atin to be aware, no? Na maging mapagmatyag tayo mga kapatid sa mga bagay na ito. Illusion of control. Alam nyo ba, ang masarap na sa panalo, halimbawa niyan ay nung nakabili ka ng bagong gadget. Di ba? Nung nakabili si Kuya Jeff ng bagong iPad, sarap ng pitik-pitik ni Kuya Jeff. Swipe ng swipe si Kuya Jeff, oh. Ang ganda. YouTube ng YouTube si Kuya Jeff, kunyari, di ba? The illusion of control na parang sa tingin niya, ako ang may hawak ng iPad na to. Pero dumating ang mga araw, mga kapatid, wala na. Hindi na nakakapag-devotional si Kuya Jeff. Kunyari lang. Kasi nawili na siya sa kanyang bagong tablet. The illusion of control. Di ba? Ganon minsan, akala natin, hawak natin ang mga bagay sa ating mga kamay. No, halimbawa, yung bagong gadget mo, ano ba yung meron sa'yo? I can only advise you paano yan gamitin. Sabihin mo, Kuya Jeff, pindutin mo ito, makakapag-download ka dyan ng YouTube. No? But at the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod sa gadget na yan. Tama ba? Amen, tama, di ba? Kasi ikaw may-ari eh. Ikaw ang may-ari niyan. Ha? At because sa'yo yan, you are in full control. No? Pag sinasabi natin full control, ang question ngayon would be, sino ba ang may control sa buhay mo? Yan. Diyan tayo. Bibigyan natin ng diin ito mga kapatid. Who is in control of your life? No? Sino ba ang may hawak ng iyong buhay? Sino ba ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Bakit ko natanong? May mga tao kasi na konting panalo lang, konting ginhawa lang, nag-iiba na siya. Nagtra-transform na siya. Nagsusuper saiyan na siya. Kung nakaka-relate kayo. No? Yung mayabang. Di na namamansin. Na-promote lang sa kanyang trabaho. Naging chief pa. Mechanic lang. Naging head nurse lang siya doon sa kanyang pinagtatrabahuan. Iniwan niya na ang gawain. So who is in control of your life? Tingnan mo nga yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, ganon ka ba? Ganon ka ba, kapatid? Because, eto mga kapatid, balikan natin yung ating text, no? Because when Jesus said those words, aanhin mo ang lahat ng to kung ang kapalit ay ang kaluluwa mo, merong nangyari before nung eksena na yon. Amen? Pinagalitan ni Jesus si Pedro. No? Bakit? Mamaya makikita natin. Ano ang pinagdaanan nila? Sa simula ng chapter 8, si Jesus nagpakain siya ng 4,000. So tapos na po yung unang batch ng 5,000. Tapos na yon. Panibagong 4,000 ulit itong pinakain ni Jesus Christ. Amen? At nagkaroon ng panibagong himala. So after noon, napunta sila sa ibang destinasyon ulit, no? Para magbigay lang ng background, para malaman natin anong nangyari doon sa Mark na ating binasa sa chapter 8. Merong mga Pharisee that challenged Jesus at sinabing, Hoy Jesus, ikaw ba talaga yan? Amen? Totoo ba talaga yung sinasabi mo? Sige nga, kung ikaw yan, gumawa ka ng himala. Pero hindi yon pinatulan ni Jesus. Nandiyan pa ba tayo? So after nun, mga kapatid, sumakay sila sa bangka. Grabe no, parang nagtutuluan na lang ako rito. Parang hindi to ako. Ganon talaga, galit ang kapitbahay natin. Kaya magpasensya nyo na. So, yan mga kapatid, sumakay sila sa isang bangka, tumawid sila.
So habang nandun sila sa bangka, nag-away-away sila. Bakit? Dahil nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Amen? Para pumunta sa kanilang picnic. Ilagay na lang natin. Tapos parang ganito yan. Kunyari, pumunta tayo dun sa estiraha ngayon. Ready na lahat ng ulam. Nandun na lahat ng pagkain. Pero nakalimutan natin yung sinaing na bigas. Huling nakarelate si MJ. Ready ng lahat. Nandun ang mga ulam. Pero walang kanin. Ito yung nangyari sa kanila. Nandoon na sila sa bangka, pero nakalimutan nila yung tinapay. So anong mangyayari ngayon? Can you imagine, nasa isang bangka kayo, tatawid kayo doon sa kabila. Alalahanin natin, nung mga panahon na yun, walang makina yung bangka. So matagal. Sagwan lang. Parang sa atin, pupunta tayo ng Riyadh, kunyari, kasi mag-outing ulit tayo, kasi merong ganap. Magbabakasyon ulit. Can you imagine, nasa loob ka ng isang sasakyan, 5 tao nandoon, walang imikan kasi galit lahat, naiwan ni Kuya Jeff yung kanin sa bisya, nandoon na yung adobo, ready na lahat. Pero yung kanin naiwan ni Kuya Jeff, galit-galit, walang imikan sa loob ng sasakyan. Ito yung nangyari doon mga kapatid, no? Nagtatalo-talo sila. Amen? Woo! Parang tayo lang, di ba? Parang tayo lang sa ating buhay. Kakabigay lang ni Lord yung blessing, no? Nakabayad ka na ng kuryente, ng tabi, ng tamara. Pero magrereklamo ka naman. Ano ba naman to? May isang due pa pala. Diba? Nakalimutan mo, kakabigay lang ni Lord ng blessing. Tapos ngayon, nagrereklamo ka na naman, wala kang pambayad. Parang sila dati, di ba? Yung mga kasama niya mga disipulo, nakalimutan nilang kakapakain lang ni Jesus Christ ng 4,000. Do you think hindi sila kayang papakainin ni Jesus doon sa bangka? Whew! Meron ba kayong kailangan ganito? Makalimutin? I hope wala, di ba? So when they arrived, merong isang bulag na naman doon. Grabe no, ang haba pala ng kwento nito. Sige lang Ate Cecil, medyo malayo pa yung ating oras. Meron pa tayong 1 oras kalahati. Kaya natin to. 11:40. Ayan o. So when they arrived, merong isang bulag doon na tao. Gamit ang laway ni Jesus Christ, pinahiran niya yon para makakita. Ang sabi ni Jesus, nakakakita ka na ba? Pero nagreklamo yung bulag. Sabi ko, may nakikita ako pero para kayong mga puno. So hindi na satisfied. Ayan. Ewan ko lang, hindi ka pa makakakita niyan. Nakakita ngayon yung bulag. Hallelujah. So naging 2020 yung kanyang vision. So ito yung mga pangyayari sa Mark chapter 8. And after that, when they are walking, Jesus asked His disciple, "Who do you think the people say I am?" Sa tingin nyo, ano ba ang tingin ng tao sa akin? Tinanong niya ngayon yung kanyang mga disipulo. At ibinalik niya yung tanong sa kanila, sino ba ako sa inyo? Amen? At ito din yung tanong ni Jesus ngayong umaga sa ating buhay. Who am I to you? Grabe no, medyo mabigat tong salita ng Panginoon sa atin. Medyo tahimik lahat, ano? Who am I to you? Kaibigan mo lang ba ako? ATM mo lang ba ako? Pag may kailangan ka, pipindot ka, lalabas yung mga prayer request mo. Pag wala na, kaliwalay ka dyan, Lord. Babalik ulit ako sa iyo pag meron na ulit yung due ng aking tabi, ng aking tamara. Sino ba talaga si Jesus sa ating mga buhay? And Peter answered, "You are my Messiah." Ikaw ang aking tagapagligtas. Anong sagot ni Jesus kay Peter? Alam mo, Peter, blessed ka. Kasi walang nagsabi sa iyo na ako ang Messiah. Amen? Kasi hindi niya ni-reveal sa iyo. Kunit ang aking amang nasa langit ang nag-reveal yan sa iyo. And after this, nung sinabi ni Jesus na malapit na siyang mamatay, alam niyo ba anong ginawa ni Pedro? Ano sabi diyan? As he talked about this openly with his disciples,
Peter took him and began to reprimand him for saying such things. Sa madaling sabi, hinatak niya si Jesus Christ patabi. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, di ba, malapit na akong mamatay. So can you imagine mga kapatid, nandito ako sa harap, nagme-mensahe, tapos hihilain ako ni Kuya Jeff, sabi niya, Pastor, bumaba ka na dyan. Can you imagine? Coach, baba na. Overtime ka na dyan. Can you imagine, sasabihin ako ni Kuya Jeff na bumaba na dito sa pulpit. No? Parang yun yung nangyari kay Jesus Christ. Habang sinasabi ni Jesus Christ yun, hinila siya, hinatak siya ni Pedro. Sabi diyan, no? Peter took him aside and began to reprimand him saying such things. No? Kasi ayaw siguro ni Peter na mamatay si Jesus Christ, no? Hindi pa siya handa. Whew. Ang tanong, saan kaya kumukuha ng tapang at lakas ng loob si Pedro? Grabe, no? At nasabi niya yung mga bagay na yun. May character kasi itong si Pedro, no? Konting papuri lang sa kanya, buo na kagad yung kanyang loob. Yung tinatawag nating ego, di ba? Kasi sabi niya, I am the rock. I am the rock. Di ba? Pag sinasabi mo, ako ang bato. Ito ang bato kung saan ang iglesia ay matatayo. Kaya siguro, yumabang siguro to si Peter. No? Sabi niya, ako ang leader ng mga disipulo eh. Di ba? So, konting tagumpay, we feel we deserve. Sa ating mga buhay, no? Konting tagumpay, akala natin entitled ka. And minsan, nadadala natin yan sa ating Christian life. When we pray, nagagalit na tayo kay Lord. Lord, ang tagal naman nung aking answered prayer. Mukhang 1 taon ko nang dinadalangin yung breakthrough, yung relationships. Parang wala namang nangyayari. Tapos sabihin mo, Lord, asan na ba? Kailangan ko na to eh. Di ba? Remember, we are in no position to demand from the Lord. Yung konting paglilingkod natin, yung offering natin sa Panginoon, it doesn't mean that God has to obey yung ating mga hinanaing sa Kanya. We are not entitled. At siguro kaya pinagalitan ni Pedro si Jesus dahil concern lang siya. Malamang. Ano? Matawa man tayo sa nangyari, but it still remains na pilit niyang kontrolin ang Panginoon. Ang tanong, ganun ka rin ba kapatid? Pilit mong kontrolin ang Panginoon. So ano niyo ang description ng Panginoon kapag nakikipaglaban ka sa Kanya, no? Mahirap. Yung may sinasabi na si Lord na, tigilan mo na yung bisyo na yan. Pero pilit mong nilalabanan. Hindi pa ko handa, Lord. Huwag muna. Sayang. Masarap pa eh. Di ba? Sabi niya kay Saul, bago siya naging Paul, doon sa Acts, anong sabi niya? 26, verse 14, no? Sabi niya, Saul, Saul, why are you persecuting me? You are hurting yourself by fighting me. Bakit mo ako tinutuligsa? Sinasaktan mo lamang ang iyong sarili. Woo! Nandiyan pa ba tayo? Mukhang seryoso na. So, talo ka sa Panginoon if you want to be in control. Yun lang masasabi ko, no? Gusto niyo manalo? Let God drive our lives. No? Hayaan mo ang Panginoon ang siyang magmaneho ng iyong buhay. The illusion of control, yun yung una. Pangalawa, huwag nating patatagalan. The illusion of apex. Yung tuktok ng bundok, anong sabi sa ating text? Sabi niya, no? For what use is it to gain all the wealth and power of this world? Aanhin mo ang lahat pag napasayo na ang mundo. Can you imagine yung mga mayayaman? Yung kamag-anak ni Kuya Jeff, no? Si Kuya Bill niya. No? Si Kuya Bill Gates. At saka marami si Kuya Elon ni Kuya Jeff. Si Kuya Elon. Grabe, no?
Ano kaya ang meron, mga kapatid? The illusion of effects. Kaya pag nandun ka na sa tuktok, ano kaya ang kasunod? Nasa akin na ang lahat eh. Pinakamagandang babae, pinakagwapong lalaki, pinakamabait na asawa. Ano pa ang hanapin ko? Pinakamagandang trabaho. Yung rurok ng tagumpay. Posible ba kayo yun, Kuya Jeff? Sa atin na nagsusumikap pa lamang, no? Gusto nating, sige pa, trabaho pa. Ilang kulot pa kaya ang kailangan kong kukulutin para makauwi ng Pilipinas for good? In short, no. Marami pa tayong kakaining bigas. It is not possible, no? Pwede nating makuha ang pinakamatamis na position but we will never be happy. Gaya nga nung sinabi nung isang kamag-anak ni Kuya Jeff, ulit, puro kamag-anak ni Kuya Jeff eh. Si Kuya Steve. Nung malapit nang mamatay si Kuya Steve Jobs ni Kuya Jeff, sabi niya, walang saysayang lahat ng to. May sakit nga ako, hindi naman ako makapagpagamot. Namatay. Di ba? Sino pa? Anak ni Kuya Kim. Mayaman na. Ano pa niya kanyang hinahanap? Nasa kanya ng lahat. Mayaman. Pero they are not happy with their lives. Why? Because in human psychology, it's like this. Hindi tayo nakokontento. May kakontentohan ka ba? Wala, di ba? Bago lang yung bracelet mo. Sabi mo, mukhang maliit na tong bracelet ko. Palitan ko nga ng Rolex to na bracelet. Para medyo malaki-laki. Di ba? Bago lang yung cellphone mo, 17 Pro. Sabi mo, doon ako sa 19. Doon ako sa 19. Papagawa ko, customize, habang hindi pa lumalabas. Ako ang makakauna nito. Di ba? Hindi ka na kontento sa bago mong iWatch. Bibili ulit ako bago. Arami ang pera, tao. Di ba? Ayaman na ito. Amen. Hallelujah. Kasi meron pang mas pataas, no? Meron pang mas bago. It was confirmed sa salita ng Diyos in the book of Proverbs, no? Sabi nga doon, anong sabi dyan sa Proverbs 27:29? Sheol and Abaddon are never satisfied, nor are the eyes of a person ever satisfied. Walang, ano bang satisfaction sa Tagalog? Walang kakontentuhan. No? Yung meron ka nang asawa, hahanap ka ulit ng panibagong asawa. Huwag naman sana. Kawawa yung ating mga anak. No? Yung meron kang bagong cellphone, dadagdag ka talaga ng isang cellphone pa. Dalawa-dalawa ng cellphone mo, dalawa lang namang kamay mo. Tapos naging 3 yung cellphone mo. Kasi sabi mo, isa to sa isang pang mobile, ibang pang Zane, ibang pang STC. Ang tanong octopus ka ba? Ang dami mong sapatos. Dalawa lang naman yung paa mo, hindi ka na kukontento. Kolekta ka ng kolekta ng sapatos. Diba? They are never satisfied, nor eyes of a person ever satisfied. Walang kakontentuhan. You know, apart from Christ, mga kapatid, kahit na nasa sayo ng lahat, marami pa rin ang hindi masaya. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, apart from me, you can be nothing. Question, ayan, if you reach the apex of your dream, would that guarantee a win? Kung nandoon ka na sa rurok na yung pangarap, masasabi mo bang paldo, panalo, pag nakuha mo yung masarap na relationship na ginugusto mo, at kayo na, masasabi mo bang paldo? Yun pala, nung kinasal kayo, nagkalabasan ng totoong mga ugali. Maingay pala po ito pag natutulog, hilik ng hilik. Hindi pala to naliligo araw-araw. Amen. What? Ang sinasabi, kung nakuha mo yan, would that guarantee your happiness?
Di ba, nung pinapangarap mo pala yung bagong cellphone, sarap ng pitik-pitik mo. Pero next year, may lumabas. Mukhang mas maganda yung pitik ng kamay ni kapatid. Di ba? Hindi ka nasatisfied. Di ba? Because only life in Jesus can guarantee your win and happiness. Sabi nga doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, a godly life will brings huge profit to people who are content with what they have. Gusto ko sanang isigaw eh. They are content. Control nga eh. Ito na yung pinaka-control ko. Mukhang hindi ako sanay eh. Di ba? Godly life brings huge profit. Nagbibigay daw ng magandang resulta, no? Profit, kung negosyo pa, magandang kitaan. If you are content with what you have, it's not about what you have. Kumakain ka nga ng steak, pero yung kaharap mo naman, kaaway mo, masarap ba yung steak? Masarap yung steak. Hindi ka lang nag-i-enjoy sa kasama mo. Samantalang yung iba, tuyo lang kinakain. Enjoy na enjoy. Kinakamay pa. Kasi, yung kasama niya, mahal niya. Pero pagkaaway mo yung kaharap mo, kahit na steak pa yung hinain dyan, hindi masarap. Amen. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kontento ka ba? Kontento ka ba sa relasyon na yan? Kontento ka ba sa trabaho mo? Kontento ka ba sa... Ewan ko anong kakontentuhan mo? Sa jowa mo, ayan. Yan. Woo! Sige, tapusin natin. Kasi mukhang alas 12 na. Walang power. Ano? Sige na, kaya natin to. Una, ano yun? The illusion of control. Pangalawa, the illusion of apex, yung nasa tuktok ka. At ang panghuli, kasi sabi ko nga sa inyo, did you really win? Basahin natin lahat. Akala mo lang yun. Akala mo lang nanalo ka. Illusion of winning. Ano? Sabi nga doon sa ating text, balikan natin, Mark 8:30. 6, no? Sabi niyan, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your soul? So, sino ba dito ang mahilig maglaro ng, wag na lang yung scatter kasi bad influence eh. Scatter sana yung sasabihin ko Mahilig ka ba? Mahilig ka ba sa ML? Si Kuya Jeff, di ba? Hilig dati sa ML. Tapos nanalo ka ng, palagyan na lang natin. Nanalo ka ng isang beses. Kasi nag-scatter ka eh. Yay! Paldo, 2 milyon. No? Pero bago mo nakamit yung 2 milyon, sinangla mo na yung bahay nyo. Sinangla mo na yung isang kidney mo. Di ba? Ang tinaya mo, sobra pa sa 2 milyon. Ang tanong, nanalo ka nga ba talaga? Di ba? Dati dating naka-raptor. Ngayon di ba, nauso yan dati? Yung pala, nababaliw na. Imagination niya na lang. Di ba? Di ba? So yun naman, what ba din, no? Did you really win? Nanalo ka ng 1 beses, pero talo ka naman ng 10 beses. No? Nanalo ka nga ba talaga? Ito yung tanong, balikan natin Ayan. Illusion of winning, di ba? Ang tanong, did you really win? Kung ang kabayaran, sumaya ka ngayon, iyak later. Sumaya now, iyak later. Tabi now, iyak later. Pero ang kabayaran nun, di ba? Pero ang kabayaran nun ay ang iyong kaluluwa.
Nag-enjoy ka nga ng isang gabi sa kasalanan. Nakuha ko siya. Nalasing kami. Ayos. Nag-enjoy ka ng isang gabi sa kasalanan. Nanakaw ko yung printer doon, yung keyboard doon sa iglesia. Enjoy na enjoy ka. Diba? Nanakaw mo yung isang bond paper ng, anong tawag nito? Ng ospital. Hanggang sa nabuo mo, una, printer, sunod monitor, kinuha mo. Pag-abot na isang buwan, naging isang computer set. Pwede ka nang lumaro. Diba? Aanin mo yan, but you will lose your soul. Did you really win? Nagtrabaho ka nang nagtrabaho dito sa lupa, no? Trabaho, sige, trabaho lang. Naabot mo yung pangarap mo, yumaman ka nga. Pero nakalimutan mo naman mag-invest sa buhay na walang hanggan. Amen. Can you imagine? Ito na lang. Kuya Jeff, hawakan mo nga ito, Kuya Jeff. Para magising si Kuya Jeff, tabi ka ng tabi dyan sa girlfriend mo eh. Ayan. Doon, hilahin mo. Hilahin mo pa. Doon sa, yan. Can you imagine mga kapatid? Nag-invest ka dito sa microphone, ito yung iyong buhay. Pero hindi ka nag-invest dito sa dulo, sa buhay ng walang hanggan. Anong mangyayari? You will lose your soul. Kasi dito ka lang nakatingin eh. Hindi mo tiningnan ang dulo niyan, hindi si Kuya Jeff ang nakahawak, ngunit ang ating Panginoong Diyos. Sige Kuya Jeff, maupo ka na. Yun lang, pang pagising lang ba? Tabi ka kasi ng tabi dyan sa girlfriend mo eh, nasusuya si Ate Lalab eh. Bawi ka na lang mamaya, Ate Lab. Amen, parang ganun mga kapatid. Invest ka ng invest dito sa microphone, pero dito sa wire, hindi ka nag-invest yung hawak ng buhay mo sa buhay na walang hanggan. Kaya balik ko ang tanong, panalo ka nga ba talaga? Let me make this clear, baka mabash tayo, Linawin natin to. Hindi masama ang mag-invest sa buhay. Tama? Hindi masama ang invest sa buhay nito, magtrabaho ka dyan kung gusto mo, patayin mo yung sarili sa pagpupuyat ng pagtatrabaho dyan, overtime ka ng overtime, walang masama doon. Kasi kailangan talaga natin bilang tao na magsipag. Marami tayong pinapakain. No? Marami tayong binabayaran. Kailangan nating magsumikap. Kung may opportunity na makahanap ng magandang trabaho, go! Walang pumipigil. But don't forget to invest in your eternity. Sa buhay ng walang hanggan. Kagaya sa ating mga OFW, wala namang ginagawa sa bahay ngayon. May ginagawa ba yung mga kasama natin sa bahay ngayon? Wala, di ba na? Umihilata lang doon eh. Di ba? Pakuya-kuya-kuy doon sa pahangin-hangin doon sa kanilang mga accommodation. Di ba? Gugupit-gupit ng kuko. Gagupit ng kuko. Di ba? Marami pa namang oras dyan. Hindi naman mapapalangit yung kuko mo eh. Di ba? Hallelujah. Kasi pag yan ang nakalimutan mo, talo ka pa rin. Di ba? Talo ka pa rin. Pinuyat mo, pinagod mo ang sarili mo sa kakatrabaho, nagkasakit ka. Sino magmamana ng kayamanan mo? Uubusin ng magmamana ng anak mo. Buti sana kung tinuruan mong mag-manage ng maayos. Mamaya, 1 linggo lang, ubos yung milyones mo. Di ba? Kaya kung mag-invest ka man dito sa lupa, mag-invest ka rin sa iyong eternity. Kasi sabi nga doon sa Ecclesiastes, and we will end here, dito tayo magsatapos kasi mukhang 12:00 na talaga. Meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Grabe no, wala na lang sinabi, puro na lang meaningless. No? Walang kabuluhan, sayang. No? Yun yung sinasabi niya, utterly meaningless, everything is meaningless. No? Yung teacher na nagsabi nito, mas marami pa siyang pera kumpara doon sa kamag-anak ni Kuya Jeff na si Kuya Bill at si Kuya Elon, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, mas mayaman pa ang taong ito kumpara dito sa dalawang nakikita nyo. Wala yan sila. You know? Mga kamag-anak yan ni Kuya Jeff. Yung nagsabi na meaningless,
Lahat ng walang kabuluhan, mas mayaman pa siya sa dalawang ito. Amen? At maliban pa niyan, mas matalino pa siya kay Lolo Einstein ni Kuya Jeff. Nandiyan na yung kanyang kamag-anak, nandiyan pa yung lolo ni Kuya Jeff. Ano? Yung nagsabi niyan, mas makapangyarihan pa rin siya kaysa sa uncle ni Kuya Jeff. Galit na galit, Yung nagsabi niyan, mas marami pa siyang chicks kay sa mga Playboy, kilala nila to. May-ari ng Playboy. Si Lolo Hep. Hindi Lolo Jeff, Lolo Hep. Lolo Hugh Hefner. Mas marami pa siyang chicks kaysa kay Lolo Hugh Hefner. Mas matapang pa siya kay Uncle Trump. Mas matalino pa siya kay Lolo Einstein. At mas mayaman pa siya kay Uncle Bill at kay Kuya Elon. Alam niyo ba sino nagsabi niyan? Ang lahat na niyan ay walang iba, no? Ang nagsabi niyan kundi si great-grandfather ulit ni Kuya Jeff. Si Lolo King Solomon. Napakayaman na tao. Napakatalino. Malaki ang kanyang impluensya. No? Parang sa panahon niya dati, para siyang US. Halos lahat in control niya. No? Marami siyang chicks. Ilan ang chicks niya? Libo-libo ang kanyang chicks. He live in a life na kinainggitan ng marami. Maraming nainggit sa kanya. May pera, may impluensya, may kapangyarihan, may babae, at walang pero alam nyo, towards the end, sinabi niya, walang kabuluhan. Alam nyo ba, by default, mga kapatid, life is meaningless. Di ba? By default, life is meaningless. Kaya nga, may nagsulat ng aklat, di ba? Purpose-driven life. Kasi nung una, your life is meaningless. Pero nung nakilala mo ang ating Panginoong Diyos, nagkaroon ng purpose ang ating buhay. Because of our sinful nature, our life here on earth, by default, walang kabuluhan yan. Kahit anong pagsisikap mo, wala ka pa rin. We will never be satisfied. Nandiyan pa ba tayo? May naantok na ba? Pakisabi sa katabi mo, konting tiis na lang. Uuwi na tayo. Hallelujah. Pero alam nyo, it doesn't have to stay that way. Ano? This is where the grace of God come in. No? Sabi nga rito, John 10:10, a thief comes to steal and kill and destroy, but I have come to give life. Life in all its fullness. No? Dumating man ang kaaway para nakawan, patayin, at wasakin ka. Pero ang sabi niya, no, but I came to give life. Not only a life, but a life in fullness na magbibigay sa iyo ng buhay sa kasaganahan rito, no? At kakumpletuhan, no? Buhay na magkakaroon ng kahulugan. Life is meaningless, but life with Jesus is a life that is meaningful. Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? Pwede ba tayong tumayo? Amen. Tayo. Kasi mukhang naantok na tayo. Hallelujah. By default, we are losers. Pero dahil may Jesus ka sa buhay mo, meron tayong katagumpayan, mga kapatid. No? If we are in Jesus, overwhelming victory ay matatanggap natin sa ating buhay.
kailangan natin si Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Let's close our eyes and bow down our heads. All eyes closed. Huwag mong lingunin yung katabi mo. Focus tayo kay Lord. And before we will end, I would like us to reflect, no? Balikan natin yung katanungan kanina. Did we really win? Did you really win? Nanalo ka nga ba talaga? Kasi mamaya, it's just an illusion of control, or it's just an illusion of apex, or yung panghuli natin, it's just an illusion of winning na akala natin paldo na, nasa sa atin na, nakuha na natin yung ating mga minimithi. Pero alalahanin natin yung Chinese proverbs kanina, sabi doon, no? Akala niya nanalo siya. Akala niya good news, bad news pala. Yung bad news na naman, good news pala, no? We really don't know our life. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, let's search our hearts and seek the Lord. Did we really win in this life? Pero ito ang kasiguruduhan na sinabi ng ating Panginoon sa atin, no? A thief comes to steal, to kill, and to destroy, but I have come that you may have a life. Life in all its fullness. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you, Father God, for your word this morning. In Mark 8:36, no? Na anahin man namin, Lord, ang kapangyarihan, ang yaman dito sa lupa. Kung ang kapalit naman nito, Panginoon Diyos, ay ang aming kaluluwa. Thank you, Father God, for speaking to us this morning, Lord. Marami man sa amin ang nawawala sa focus, Lord God. Why we are here on this earth, why we are working, Lord. Thank you, Father God, for refreshing us once again, Father God, with your word na binabalik mo, Panginoon Diyos, yung aming mga landas sa tamang daan, at yun ay ang magkakaroon ng Kristo sa aming buhay. And Jesus alone can lead us to the way to the Father. Hallelujah. Kaya maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong salita ngayong umaga. I pray that, Lord God, baon-baonin namin ito, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord God, ng may galak at tuwa sa pagtanggap ng iyong salita. And I pray also, Father God, na Lord, thank you na iulit akong ginamit, Lord God, upang maibahagi ang magandang balita sa iyong mga anak. Hindi lamang rito, Lord, ngunit pati na rin sa aming mga kapatid na nasa online, na hindi nagsasawa, Lord God, na nakikinig na iyong magandang balita. I pray that, Lord God, selyohan mo rin yung salita ngayong umaga, Lord, upang hindi ito manakaw namin kaaway. And I pray that, Father God, thank you once again, Lord, for this word. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless, people of God.